Ginoong Alkalde. Huwag ka munang maglaro ng cellphone dito. Pumunta ka na, may sira na naman yung tangke. Natrack sina Tito Zhang at Tito Lee sa loob. Itong dalawang matanda at isang tangke. Tinuturuan ng 3 buwan. Di pa rin marunong magmaneho. Bahala na sila, baka mamatay sa loob. Ay hindi pwede. Kailangan ko pa ring tignan. Hindi pwedeng maantala ang plano kong maghimagsi. Ang pangalan ko ay Xiao Yang. 20 taon na akong napadpad sa walang kwentang panahong ito. Aksidenteng nalink ako sa isang sistema ng paniniwala ng teritoryo. Basta tumaas ang paniniwala ng mga tao sa loob ng nasasakupan. Pwede akong magpalit ng iba't ibang kakayahan at high-tech na gamit sa sistema. Maaari akong kumuha ng kung ano-anong skills at gamit. Sa loob ng 20 taon, ginawa ko ang bayang ito na napapaligiran ng bundok. Isang liblib at tahimik na baryo noon. Ginawa kong parang paraiso. Pero, para hindi mahalata ng pamahalaan itong mga high-tech na bagay, naglagay ako ng batas. Ang bayan na ito, pwede lang pumasok, bawal lumabas. Sinuway, parurusahan ng kamatayan. Hoy, kayong dalawa, seryosohin nyo naman. Hindi kayo nag-aaral ng maayos. Sa oras ng rebelyon, ako pa ba magdadrive ng tangke? Hehe, Ginoong Alkalde. Sa edad namin, di na namin kaya ang mga bata. Araw-araw na training, parang babagsak na ang mga buto namin, aray. At saka dito sa bayang ito, maayos naman ang buhay. Bakit kailangan mo pang maghimagsi? Taon-taon, may gulo sa dulo ng bayan. Korupsyon sa pamahalaan, wala nang makain ang mga tao. Dumarami ang mga refugee na tumatakas dito. Baka matuklasan na rin ang sikreto ng ating bayan. Kung ganun, mas mabuting ako na ang kumilos. Majestad, nakatakas na po tayo sa mga humahabol. Kapit lang, yan sa unahan ay bayan sa hangganan. Sasamahan kitang magpagamot. Ako ang emperatris ng Dakilang King. Isang antas pito na mandirigma. Pero napahiya pa rin ako. Kung makabalik ako sa punong lungsod, sisiguraduhin kong wasakin ang mga traidor na Wang. At ang tiyo kong gustong agawin ang trono. Majestad, naroon na ang bayan. Malapit na tayong makarating. Itong bayan na ito, sobrang lapit sa hangganan. Bangkarote na ang ibang probinsya sa pangingidnap ng kaaway. Pero ang Kangshan, parang walang nangyayari. Parang tahimik lang dito. Majestad, itong Kangshan, nasa gitna ng bundok. Kulang sa resources. Madaling salakayin, mahirap depensahan. Walang kabuluhan. Siguro walang gustong manggulo dito. Halika, tulungan na kitang makapasok at magpagamot. Masipag at alerto ang mga sundalo dito. Kung ganito lang lahat ng sundalo sa hangganan, hindi matatalo ang ating bayan. Sir, nasugatan po kami habang namumulot ng gamot sa bundok. Pakiusap, papasukin mo kami para magpagamot. Pwede, pero tandaan, pumasok ka lang, bawal lumabas. Siguraduhin ninyong handa kayo. Sa tingin ko may kakaiba dito sa bayan. May lakas ng loob na ikulong ang tao. Gumawa ng sariling batas. Gusto kong makita kung ilang ulo ang meron ang alkalde dito. Tingnan natin kung siya ay malakas. Umapayag kami. Asawa, may bagong dating. Pakisundo mo sila dito. Ano yang bagay na iyan? Tumira muna kayo dito. Malalaman nyo rin ang lahat. Ay, ang gaganda ng mga dalagang ito. Saktong naghahanap ng katulong ang ating alkalde. Sigurado akong matatanggap kayo. Sama kayo sa akin. Majestad, mag-aalila ka lang sa isang maliit na alkalde. Pag nakita natin ang alkalde, tingnan natin kung may lakas ng loob siyang kunin ka bilang katulong. Hindi ko akalain na kahit lakas ng antas pito, di man lang makabasag sa pader na ito. Walang epekto kahit malakas ang palo ko. Alam kong di nyo pa nakita to sa labas. Ang tawag diyan ay semento. Inimbento ng aming alkalde. Matibay yan kahit anong dikit mo, at hindi pa natutuluan ng ulan. May ganitong galing ang alkalde dito, pero hindi niya pinapakinabangan ng sambayanan. Masyadong makasarili, pero talagang magaling siya. Kung matututo siyang magbago, baka pwede kong kunin siyang kakampi. Majestad, tingnan nyo, ang daming magarang bahay, ibang klase na ito. Malamang bahay ito ng alkalde. Ang dami niyang nakuha sa mga tao. Akala ko pa naman, magbabayad siya sa atraso. Di ko inasahan, ganito pala siya kayanib. Malaki ang kanyang kasalanan. Ito siguro ang bahay ng alkalde ninyo. Miss, bahay namin ito. Sakto lang ang buhay namin. Dito lang kami nakatira sa luma naming bahay. Hindi ko alam kung luma itong bahay. Pero sigurado akong luma na ako. Ang yaman ng Kangshan. Kahit ang pangunahing syudad ay di ganito. Masyado ata akong namali ng tingin. Iba ang galing ng alkalde rito. Pagbalik ko, gagawin ko siyang tagapayo ng bayan. Halika, tingnan natin ang nangyayari. Ano kaya ng bagong tauhan na kuha ng alkalde? Ano, maghihimagsik daw ang alkalde dito sa Kangshan? Ano, maghihimagsik daw ang alkalde dito sa Kangshan? Ang tapang ng traidor na ito. Ang daming yaman hawak niya. Hindi isipin na tumulong sa bansa. Talagang naghihimagsik labas sa emperatris.
Parang gusto na niyang mamatay. Natuto rin ang ating alkalde. Matagal niya nang dapat palawakin ang bayan. Ipahayag natin ang kasaganaan ng Kangshan. Tama ka dyan. Pati mga kamag-anak ko gusto nang lumipat dito. Sayang lang maliit ang bayan. Mahaba ang pila. Hanggang next year na ang pila. Bakit ang saya ninyong lahat? Malaking kasalanan ang rebelyon. Hindi ba kayo natatakot madamay? Kung kayang talunin ng gobyerno, may imbento pa ang ating alkalde na tinatawag na GI-47. Kahit babae o bata, kayang magpadala ng bala. Kaya nilang pumatay ng 10 mandirigma. Ano ang alkalde dito? Nakapag-imbento ng napakalakas na sandata. Kailangan ko itong makita. Okay na ako. Wala nang problema ang sugat ko. Hindi ko na kailangang magpunta sa klinika. Tara, alis na tayo. Kailangan muna natin makita ang Diyosa. Itong dalawang dalaga, ganda at tindig, panalo. Baka maging asawa sila ng alkalde. Kailangan magpakitang gilas na ako. Malaki ang Kangshan. Mula dito hanggang sa plaza ng opisina ng alkalde. Mga 3 hanggang 4 na kilometro ito. May sugat ka pa. Sasakay tayo. Mga ilang minuto na lang, andun na tayo. Anong gamit ito? Ang tawag diyan ay cellphone. Pwede kang makipag-usap kahit malayo. Kaya rin kumuha ng litrato, magbayad at maglaro. Maraming silbi yan. Kakapasok nyo lang dito. Wala kayong cellphone. Mahirap yun. Bigay ko na muna ito sa inyo. Konektado pala ito kahit saan. Pagbalik ko, ipapaaral ko ito kay Kiao. Seryosohin ang pag-research nito. Salamat kay Godwang. Ate, dahan-dahan lang. Ling Shuang. Okay ka lang ba, Ling Shuang? Anong klaseng hayop to? Si Ling Shuang, master sa antas 6, di tinatabla ng normal na armas. Pero nitong bakal na makina, nasaktan siya. Ay naku, Ling Shuang, ang tawag diyan ay kotse. Inimbento din ng aming alkalde. Sobrang tibay niyan, kaya maglakbay ng napakalayo. Parang karwahe lang. Pero bakit mo binangga? Majestad, okay lang ako. Tara na, hanapin na natin ang alkalde na gustong maghimagsi. Hindi ko inasahan, mas komportable pa ito sa loob kaysa sa karwahe. At mas mabilis pa ng ilang beses. Ate, tingnan mo. Hindi maganda tingnan. Siguradong malibog ang maliit na gobernador na iyan. Kaya ganito ang suot ng mga tao. Tama ka ate, walang kaayusan. Huwag niyo sirain ang pangalan ng gobernador. Ganito kasi mas presko at komportable. Ano namang malaswa dito? Mga dayuhang makaluma. Nagkakamali lang, kararating lang nila. Hindi nila alam ang mga patakaran. Kuya, bababa kami sa plaza sa unahan. Miss, nandito na tayo. Ayan ang gobernador natin. Akala ko matanda at mahina ang gobernador dito. Di ko akalaing bata pa siya. At gwapo pa. Mga kababayan ng Kangshan, tinawag ko kayo ngayon para sabihin sa inyo, palalawakin natin ang ating bayan. Papalaganapin natin ang masaganang buhay sa Kangshan. Nasa ilang metro ang layo natin. Pero rinig natin ang boses niya, parang may dala pang takot. Siguro isa siyang malakas na master. Mahal na hari, malakas ang taong ito. Hindi natin siya matatalo. Umalis na lang tayo. Hindi pwede, kilalanin muna siya. Para siguradong panalo tayo. Kailangan kong alamin ang sekreto niya. Gobernador, dinala ko na ang alila na hinahanap mo. Aba, nag-abala ka pa maghanap ng alila para sa akin. Para lang palitan si Aling Zhang. Para makabuo ng mesa sa mahjong, di ba? Kulangan ng isa pa eh. Dinala ko na ang tao mo. Gobernador, tuloy ka pa rin sa rebelyon. Mauna na pala ako sa mahjong hall. Mahal na hari, hindi ko maramdaman ang lakas niya, ni kaunti. Baka supermaster talaga siya. Umalis na lang tayo kapag may chance. Hindi tayo makakatakas sa harap ng supermaster. Basta huwag lang tayong magpahalata. Hindi siya basta susugod. Ay, galing, astig. Ang dalawang to, ang gaganda at ayos ng katawan. Kapag kasama ko ang mga gandang alila na to, happy life na si kuya. Huwag kayong matakot. Madali lang akong kausap. Pag natapos ako, aayusin ko tirahan nyo. Ngayon, opisyal akong nagrebelde. Ako si Xiao Yang. Ang emperatris ng Dakian ay wala namang silbi. Inaapi ang mga tao. Walang panlaban sa mga kalaban. May 3,000 halimaw pa sa palasyo. Gastador at maluho. Ako si Xiao Yang, magdadala ng hustisya. Ibabagsak ko ang bulok na gobyerno. Walang kwentang sinasabi niya. Simula nang ako'y namuno, araw-araw akong sipag. Matagal nang walang laman ang palasyo. Ang walang kwentang gobernador na ito, ang lakas manira. Para sa misyong ito, gumawa pa ako ng bagong sandata. Panoorin niyo mabuti. Ha! Tank ang tawag dito. Kaya nitong maglakbay ng malayo araw-araw. Bakal ito't matibay. Kahit malakas ka pa, hindi ito masasaktan. Kahit todo lakas na atake, walang epekto. Mas malakas ang bala niya kaysa rocket launcher, 10 beses pa. Super sandata na naman. Gaano pa kaya kabagsiksik si Yao Yang? Gobernador, ipakita mo naman. Gusto naming makita talaga. Sige, malakas to. Punta tayo sa paanan ng bundok para subukan. Tara, ako ang magdadala sa inyo sa pagsubok ng bala. Kayong dalawa, lumayo muna. Malakas ang putok ng tangke. Huwag kayong mabigla. Eksperto ako sa martial arts. Wala nang eksenang di ko nakita. Dapat samantalahin ang pagkakataon. Alamin ko ang tunay na lakas ng tangke. Ginoo Gobernador, kami ang mga personal mong katulong. Dapat lang kaming sumama at mag-asikaso sa iyo. Tama, uunahin naming ikaw alagaan. Sige, ayos lang. Tandaan niyong takpan ang tainga mamaya. Talagang gawa sa matitibay na materyales ito. Basta pumasok ka dito. Kahit malakas na atake, hindi mabubutas ito. Top class na defensive weapon ito. Iba ang loob ng tangke. Puno ng mekanismo. Hindi kaya nagbiro lang ang gobernador na to. Talagang totoo ang sinabi niya. 3.
21, fire. Parang kumidlat o kaya lumindol. Yun ang tunog ng putok. Naku, araw-araw akong nagpapaliwanag sa mga sinaunang tao na to. Napapagod na ang bibig ko. Mas maganda, kayo na lang ang tumingin. Ang galing ng tangke na to. Kahit ang huling pader ng kin, hindi kakayanin ang isang putok nito. Hindi pala big deal ang mga pamilya at prinsipe. Ang pinakamalaking panganib sa kin ay itong maliit na gobernador ng Kangshan. May lakas siya ng isang grandmaster at may makapangyarihang sandata. Ngayon, nagsimulang magrebelde. Paano ko lalabanan ito? Talaga bang wawasakin ng langit ang dakian? Ay naku, delikado ito. Mahina ang bagong katulong. Isang putok lang, natakot agad. Biglang natakot na nagsuka ng dugo. Bilis, dalhin agad sa ospital. Ate, bilisan mo, buksan ang pintuan. 12. Prince Wang, magulat ako. Nasa di palagpas 10 li ang Tangshan County. Nagtatago ang empres sa loob ng lungsod dahil sa pag-inom at sugal mo. Kumapalpak ka sa tungkulin. Nakatakas ang empres sa ilalim ng iyong ilong. Mas mabuting huwag kang magkamali muli. Sinunog namin ang supply ng gobyerno. Nakipagsabuatan sa kaaway. Hinabol ang empres. Kung makauwi siyang buhay sa kabisera, alam mo ang mangyayari sa'yo. Ano nang nangyari? Ang balita sa paggalaw ng prince ay galing sa Kangshan. Baka ang empress ang may pakana. Ipadala ang utos, maghanda ang hukbo. Hanapin siya, buhay man o patay. Kung patay, makuha ang bangkay. Kahit masira ang buong Kangshan. Kailangan makuha ang empress. Ikaw, bata, may sugat ka. Bakit hindi mo sinabi agad? Ba't nagpapakatatag ka pa? Simula nung namatay ang ina-empress, ngayon lang ako inalagaan ng totoong tao. Hindi ko akalang rebelde ang mag-aalala sa akin. Buti na lang, walang nasira sa tangke nung nadapa ka. Naku, nagulat ako. Sige, gising ka na. Pag-usapan natin ang identidad mo. Naku, baka alam niyang ako ang empress. Di ka ba magsasabi ng totoo? Yung kapatid mo aminin na lahat. Tama, ako actually ang. Ikaw ang dalaga mula sa Dakyan Capital. Tama ba? Mali ko, hindi ko sinabi ang tunay na katauhan. Pakiusap, Governor, patawarin mo ako. Sa magulong panahong ito, dapat naman mag-ingat. Kung dati ikaw ay herbalist o batang mayaman. Kahit empress, lumipas na lahat iyon. Ngayon nasa Kangshan ka. Isa ka ng tao ni Xiaoyang. Governor, delikado. Ilang libong sundalo ang nagkukubli sa gate ng county. Aalis muna ako, may aasikasuhin. Xiaoru, magpagaling ka dito. Anong lakas ng loob mo tawagin akong Xiaoru? Talaga bang ginawa mo akong personal mong katulong? Your Majesty, okay ka na ba? May nararamdaman ka bang hindi maganda? Kakaiba, di ako nakakaramdam ng sakit. Ang medical center ng Kangshan ay ang galing talaga. Hindi mo alam nung nahimatay ka kanina. Ang doktor dito may gamit na parang kahon, tinutok sa'yo. Kitang-kita ang mga buto mo. Kalokohan yan. Para kang nananaginip. Tingnan mo, Your Majesty. Ayon sa kanila, diary daw ito. Nakikita ang mga buto at laman loob. May natamo ka bang sugat? Tanging sa Kangshan lang may ganitong high-tech. Nakikita nila ang buto kahit may balat. Isa the way. Narinig ko, ang county ay napapalibutan ng hukbo. Baka Royal Guard na ang tutulong sa team. Tulungan ako't makatayo. Dapat kong makita ito. Naimbestigahan ni Governor, may tagalungsod na nagbigay ng tip. Ayos lang, hindi pala may intriga. Hindi ko na kailangang magsayang ng panahon sa investigasyon. Ito ang Golden Armor Army ng rebelde mula sa Wang family. Hindi ka nagpagaling, ba't ka nandito? Narinig kong nasukol ang Kangshan. Nabahala ako, kaya dumaan ako. Akala ko, Royal Guard ang kukuha sa akin. Akala ko, Wang family's Golden Armor Army pala ang humahabol sa akin. Patay tayo dito. Talagang katulong ng County Governor. Nakikiisa ka sa Kangshan. Huwag mag-alala, hindi ako masasaktan ng mga ito. Ikaw ang isang Grandmaster. Kahit protektado ka. Paano ang mga tao na walang laban? Paano silang depensa sa Golden Armor Army? Governor, dalhin na ang tangke dito. Bihasa ang Golden Armor Army. Kung may tangke, may tsansa pang makipaglaban. Hindi kailangan ang tangke laban sa kanila. Ang Golden Armor Army, privadong hukbo ng Wang family, ginastusan ng kalahati ng treasury. Mga elite lahat, pinakamababa, third rank warriors. 3,000 Golden Armor Army, tatalunin ang 10,000 Royal Guard. Sabi ng mga tao, kung magrebelde ang Wang family, sapat na ang 10,000 Golden Armor Army. Ang Dakyan Empress pala, napakahina. Ikaw, bilisan, magdala ng upuan. Paupuin siya para magpahinga. Sumunod ka, umupo lang. Hintayin mo, panoorin ang palabas. Your Majesty, di pa nabubuksan ang city gate. Umalis tayo agad, basta buhay pa. May pag-asa pang magpatuloy. Hindi pwede, hindi ako pwedeng umalis. Kung tumakas ako, Wang family, para malaman ang kinaroroonan ko. Siguradong magpapatay sa lungsod. Ayokong madamay ang mga tao. Maliit lang ang pag-asa. Pero sana manalo si Xiaoyang. Ako, Dakyan Empress. Nilalagay ang pag-asa sa rebelde. Kung matalo siya, sabihin mo kay Xiaoyao, ipalit ang katawan ko sa kaligtasan ng buong lungsod.
Hindi ko akalaing may maliit na county sa ganitong lugar. Patawag ang governor dito. Prince Wang, halika, huliin ko na ang walang kwentang governor. Para humingi kami ng kapatawaran. Zhang Hu, ikaw ang pinakamagaling na sundalo sa Golden Armor Army. 6 rank expert. Ikaw ang kukuha sa gobernador. Huwag kang mag-alala, Prince. Isang maliit na county. Kayang-kaya ko nang mag-isa. Mga tao sa lungsod, makinig. Bilisan, buksan ang gate para sa Golden Armor Army. Kung hindi, pag pumasok ako, walang matitirang buhay, pati aso't manok. Governor, bigyan mo ako ng armas, babarilin ko na. Ang bastos na lalaki na ito. Huwag magmadali, sayang ang pagkakataon na maglaro sa dumating na target. Kunin mo ang compound bow ko. Talaga bang gagamitin niyo ito, Panginoon? Malakas talaga ang bow na iyan. Isang tiro lang, siguradong madudurog ang katawan niya. Napakagrabe ng kamatayan niya. Nakakasama ng loob sa langit. Mukhang ordinaryo lang ang bow na ito. Pati ang mga tanod niya ganyan din ang reaksyon. Hindi ko na dapat inasa sa kanya ang pag-asa ko. Yang kalawangin mong sandata, naglalakas loob kang magyabang sa harap ko. Kung kaya mo, subukan mo. Gusto kong makita kung kaya mo akong saktan. Sasakupin ang Kangshan. Walang ititira kahit manok o aso. Hindi alam ng batang alipin ang peligro. Siguradong hindi sila tatagal. Huwag ka nang magmatigas, Jinjaya Army. Mas mabuting umalis na tayo. Huwag mong ipilit, Jaya Oyang. Ang Jinjaya Army ay private army ng pamilya Wang. Pinakamahinang mandirigma dyan, pangatlong ranggo. Mas mabuting ipasa mo na lang ako. Sa totoo lang ako ay... Ah, ah. Ay, narinig daw ng mahal na hari, 6 na ranggo si Zhang Hu. Ang layo pa ng distansya, pero isang tira lang, nabasag ang ulo. Buti na lang hindi tayo nagpakita agad. Nabisto ang pagkatao. Malakas pala talaga ang sandata ng batang alipin na ito. Kung ako ang may ganito, hindi sana mamayagpag ang pamilya Wang. Si Yao Yang, may ganyang kayaman ka pala. Bakit hindi mo ito isinusumite sa pamahalaan? Ibigay mo sa emperatrice. Alam mo bang malaking krimen ang magtago ng ganyang sandata? Kung ibibigay mo sa walang kwentang emperatrice, kaya ba niyang pangalagaan yan? Baka wala pang 3 araw. Mapupunta na sa mga impluensyang pamilya. Totoo nga. Kapag Jinjaya Army ang gumalaw, wala pang kalahating oras, babagsak ang Kangshan. Kahit magtangkang takasan ni Emperatrice Jimengru, huli siya. Young Master, may masamang balita. Si General Zhang Hu, pinatay agad ni County Magistrate Xiao Yang ng Kangshan. Ano nang sinabi mo? Isang araw ng walang silbi. Si Zhang Hu ang walang silbi ay isang dalubhasa sa ika-6 na ranggo. Kayang pumatay agad mula sa malayo. May malaking maestro sa loob ng Kangshan. Inutusan ka ni Liu Chengbin Gongzi na pamunuan ang hukbo at lusubin ang lungsod. Kahit may malaking maestro, so what? Kahit 10,000 armored troops, kayang kalusin ang Kangshan. Susunod po ako. Siguradong pagpuputol-putulin ko ang county chief. Buksan ang gate ng lungsod. Baliw ka ba? Basta mo lang silang pinapasok. Bobo ka ba? Gusto nilang magmasakre ng lungsod. Paano ko papapasukin ng madali ang mga yan? Sige na, tigil ang daldal. Bakit ka nagmamadali? Emperatrice, hindi ko inakalang nagtatago pala ang Emperatrice sa Kangshan. Kung mahuli ko siya, tiyak 3 ranggo ang aakyat ko. Ano bang ginagawa ng county chief? Alam niyang pupunta ako para magmasakre. Nagbukas pa ng gate. May kakaiba ba dito? Magpasok muna kayo ng tropa para subukan. Ay, matalino tong tao na to. Hindi tuloy pumasok. County chief, mukhang hindi gumana ang bitag mo. Isang maidlang, anong alam niya? Isa pang salita, paparusahan kita. Gamitin ang batas ng pamilya. Anong nangyayari? General, pagkatapos naming pumasok, biglang may lumitaw na may hawak bakal na tubo. Tapos hindi alam ng mga kasama kung bakit. Basta nagdugo at bumagsak. General, County Chief may ginagamit na mahika. Baka dapat umatras muna tayo. Gulo sa loob ng hukbo. Sige, saluhin ang lahat, lusubin na ang lungsod. Walang matitira. Si Zhou County Chief, gusto kong balatan siya mismo. Nagligtas ng buhay pala siya. Golden Armored Troops 1,000. Kahit 50,000 Imperial Guards sabay-sabay. Hindi kayang ganoon kabilis. Kakamatay lang ng 1,000 tropa. Pero diretso pa rin sila sa laban. Maganda talaga ang disiplina ng Golden Armored Troops. Kaya pala kahit si Emperatrice ay hindi makalaban. Bakit di ka pa nagbibigay ng utos? Hinahayaan mong lumusob sila. Bukas pa ang gate. Pag tumagal, tapos na. Labanan ito. Ang maid ay nakikisali pa. Umalis ka, maglaro ka doon. Action team, kontrolin na. Walang matitira. Uy, wala akong nakitang tao. Tingnan mo ang uniforme nila. Yung berde, kamukha ng pattern ng dahon sa gubat. Kaya mahirap makita. Pero ilang daang tao lang. Parang di makakatalo sa 1-0, 000 Golden Armored Troops. Haha, akala ng mga commoner nakatago sila ng maayos. Golden Armored Troops namin hindi natakot. Buong hukbo makinig. Durugin ang walang kwentang grupo na yan.
Mahika to, puro mahika. Mga commoner, nangahas magmahika laban sa amin. Ang dami ng casualties. Golden armored troops na talo pa. Hindi pa lalagpasin ako ng Wang eldest son. Mas mabuti pa magbaka sakali. Mag-sneak attack sa city wall. Hulihin ang Emperatrice. Kapag lumabas ang tunay niyang identity, yari tayo. Hindi ko inakalang malakas ang pinakatatag ng Emperatrice. Linisin ang battlefield. Kunin ang mga armas. Ayusin ang mga bangkay. Sprayan lahat ng alcohol, disinfect. Sir, anong ginagawa mo? Bakit ka nagsisprinkle ng ganitong likido? Disinfect para sa epidemic prevention. Para hindi mabulok ang bangkay. Maiwasan ang pagdami ng sakit. Hindi kumalat sa mga tao. Siksiyaw yang mahigpit sa pamumuno. Talagang ruthless ang paraan. Hindi masukat ang tunay niyang lakas. Pero inaalala pa rin ang reputasyon pagkatapos ng laban. Hay naku! Sa lakas na ito, natalo pa ang Emperatrice. Yung Emperatrice na walang silbi, baka di pa makarating sa kabisera ang rebeldeng hukbuko. Tapos na agad ang pamumuno niya. Yixel, bakit ba talaga nang hihimagsik-sik si Yao Yang? Siyempre para palawakin ang kangsya natin. Kung malaman ng Emperatrice na magre-rebelde kayo, magpapadala ng 1,000,000 hukbo para supuin kayo. Di ba kayo natatakot? May makapangyarihang armas kami. Kung ang mahihinang tropa ng Emperatrice pumunta, promise di tatagal ng kalahating araw, iyak na sila. Kung ganun ang narinig ko. Ang hukbo ng dakin, parang walang laban sa harap niya. Your Majesty, si Xiao Yang talagang rebelde. Hindi naman tayo pwedeng abang-abang maidlang lagi sa kanya. Baka pwede maghanap ng sansa pigilan siya. Hindi pwede. Kahit magsama kami, di siya kayang labanan. Kapag ngayon kami kumilos, tiyak patay kami. Hintayin pa natin. Tingnan natin kung may tago pa siyang plano. Ano pa kayang tricks meron siya? Ate, tingnan mo. Yung pinto, transparent talaga. Mas malinis at magandang tingnan kaysa sa salamin sa kabisera. Ang ilaw, di kailangan ng langis o kandila. Bakit maliwanag dito? Kung gusto nyo, sa inyo na. Basta sa bahay ko, gamitin nyo kahit kailan. Di ko inakalang generous ang rebelde na to. Ganito kabihirang yaman, basta nagsabi, ibinigay na lang. Huwag manganga, may mas maganda pa sa likod. Andito na ang boss. Boss, sama kain na. Kain lang ng kain. Walang dapat ma-pressure, sige kumain lang. Nagkasalo ka pa sa mga alipin. Dito walang masyadong rules. Bilis, upo at sumabay kumain. Kung tumitingin lang kayo, di ako makakakain. Decisive sa pagpatay, pero maalaga sa alipin. Baka, mas bagay talaga ang county chief na to para magpatakbo ng bansa. Since decided ka magrebelde, balang araw, ikaw ang maging emperador. Nagkasalo ang boss at mga alipin. Hindi ito tama. Paano mapapanatili ang dignidad ng royal family? Gusto kong magrebelde, pero di ko sinabing gusto kong maging emperador. Di ko gustong maging emperor kahit aso. Araw-araw intrigahan. Nag-aasikaso ng sangkatutak na problema, walang saysay. Nagrebelde lang ako kasi nairita ako sa Emperatrice. Si County Chief, ang lakas ng galit kay Emperatrice. Nag-iisip tuloy ako kung nagkamali ako sa kanya. Kumain na tayo. Grabe, ang sarap ng hotpot na to. Mas masarap pa kaysa sa Zhuixiang Lo sa kabisera. Tama, hindi pa ako nakakakain ng ganitong malasa at maanghang. Inom, di ko na kaya uminom pa. Nahilo na ako. Your Majesty, ngayon na pwedeng patayin ang rebelde. Walang makakaalam. Huwag magpadalos-dalos, marami siyang powerful na armas. Sanay ang mga tauhan niya. Sayang kung papatayin lang siya. Mas magandang i-recruit siya, gawing tauhan ko. Talaga bang magmaid tayo sa kanya? Parang magbibihis pa tayo sa kanya. Kung magbibihis, okay lang, tulog na siya. Bakit tayo matatakot? Ah, tara, labas na tayo. Sige, sniper pwede nang umalis. Okay tong dalawang maid. Kung okay lang sa inyo na maging mga katulong ko. Pirmahan niyo na itong dalawang kontrata sa trabaho. Ito ba ay kontrata ng pagbebenta ng sarili? Anong biro yan? Sa bayan ng Kangshan, pare-pareho ang lahat. Malaya ang magtrabaho dito. Paano kami pipirma ng maruming kontrata ng pagbebenta? Lahat, mula tao hanggang negosyante, dito sa Kangshan. Kailangang may kontrata sa trabaho. Parehong kusang loob dapat pumayag. Totoo bang sweldo ng katulong, 10 pila kada buwan? May pahinga na nga, pwede pang tapusin ang kontrata kahit kailan. Ang dali palang maging katulong dito. Mas mahirap 10 beses ang buhay ng mga aliping babae sa palasyo. At pwedeng magbitiw kahit kailan ang katulong.
Imposibleng mangyari ito sa ibang lugar ng dakyan. Kung iutos natin ito pagbalik, at papapirmahan ng ganitong kontrata ang lahat ng tao, madali nating makukuha ang tiwala ng bayan. Sige, simula ngayon, opisyal na kayong empleyado ng bayan ng Kangshan. Ama, may masamang balita. Yung gobernador ng Kangshan ay isang halimaw. May mga mahiwagang armas siya. Patay na sina Zhang Hu at Liu Chengquan. Talo pati 1,000 mga sundalo. Mga wala kayong silbi. Hindi niyo nga matalo ang isang maliit na gobernador. Iutos na mag-ipon ng 50,000 sundalo. Lipulin ang buong bayan ng Kangshan. Hulihin ng buhay ang emperatrice. Durugin ang gobernador hanggang abo. Madam May, anong kailangan nyo? Sige, samahan mo sila sa paliguan para maghugas. Magpalit ng malinis na damit. Opo, mga binibini. Sumunod po kayo sa akin. Ang linis-linis ng paliguan dito. Mas maganda pa kaysa sa palasyo. May gripo, kusa na lumalabas ang tubig. Hindi na kailangan may taga-igib. Yan ay tubo na pinaayos ng amo namin. Pwedeng mainit o malamig. Sobrang ginhawa. Imbensyon din ng amo namin ang inidoro na yan. Hilain lang ang tali sa gilid pagkatapos gamitin. At hugasan ng malinis na tubig. Sandali, maghintay kayo. Kukuha ako ng uniforme ng katulong para sa inyo. Basta mahuli ko ang gobernador, dadalhin ko lahat ito sa palasyo. Lahat ng batya dito sa paliguan. Ang gripo na kusa ang takbo ng tubig. At yung sobrang linis at praktikal na inidoro. Lahat dadalhin ko sa palasyo. Iha, sakto ang init ng tubig. Payagan niyo akong tulungan kayong maligo. Mama, ang ganda-ganda mo. Si Xiaoyang ay tuso. Sa tingin mo, bakit kaya tayo pinanatili niya dito? Baka may masama siyang balak sa'yo, mama. Wala siyang karapatang gawin yon. Ako ang emperatrice ng Dakyan. Hindi siya bagay para sa akin. Kung maglakas loob siya, mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa magpagamit sa kanya. Opo, Your Majesty, pasensya na akong madaldal. Haha, mga binibini. Personal na disenyo ng amo namin ang damit na iyan. Bihis kayo ng uniforme ng katulong. Eksklusibo pang katulong talaga sa bahay. Madaling isuot at maganda sa mata. Sobrang iyon naman ito. Paano kami lalabas ng ganyan? Hindi pwede. Ang weird talaga. Malaswa at walang hiya si Xiaoyang. Naimbento pa mga ganitong bagay. Nakakainis siya. Huwag mag-alala, normal lang magsuot ng ganyan dito sa bayan ng Kangshan. Wala na ring ibang damit. Mabuti pang magpalit na kayo, binibini. Weird, pero hindi naman ako nilamig. Sir, urgent report ng ESIL. Nagtipon ng pamilyang Wang ng 50,000 pribadong sundalo. Lumalapit dito para lipulin daw ang mga rebelde. Paparating na sila sa bayan natin. Ang Wang na pamilya, mga hanga lang. Akala nila madali nila akong tapakan. Kung gusto nilang mamatay dito, lilipulin ko muna ang mga sundalo nilang ginto. Gagawin kong stepping stone ang lungsod ng Langya para sumikat ako. Iutos ang mensahe. Ipunin lahat ng elite at mga lihim na bantay. Maghanda para sa labanan. Handa po kaming sumunod. Mga binibini, tikman nyo itong gawa kong osmanthus cake. Matamis pero hindi nakakaumay. Napakaganda ninyong dalawa. Sayang naman kung katulong lang kayo. Kung magkakaanak kayo kay sir, siguro mapapabilang kayo sa mga concubine. Siguradong magiging masarap ang buhay nyo. Hindi matatapos ang masayang araw nyo. Ako ang emperatrice ng Dakin. Kahit pansamantalang nadapa. Hindi ako kailanman magiging kabit ng isang rebelde. Kung mag-aasawa ako, dapat legal at opisyal. Hindi tama. Anong iniisip ko? Paanong mapasok sa isip ko yan? Bakit ka ganyan? Mga binibini, huwag niyong intindihin ang kanina. Salita ko lang yon, huwag seryosohin. Huwag niyo nang isipin. Sasamahan ko kayo kailan malaman ang appliances dito. Oh, appliances. Ano iyon? Itong mga appliances, ginamitan ni boss ng lakas ng kidlat. Pinatago niya ang kuryente sa mga gamit na ito. Kaya nagkaganito. Nakokontrol niya ang kidlat. Baka tunay nga siyang Diyos. Paano niya nagawa yan? Ay, ang lamig dito. Maliban pa dyan, may isa pang gamit. Tawag dito, refrigerator. Kahit sobrang init, lahat ng ilagay mo dito, lalamig agad. Mas maginhawa pa kaysa sa elohan. Ay. Xiaoyang. Gaano pa karaming sikreto meron ka? Pahinga muna kayo dito sa kwarto. Pupunta muna ako sa kusina, maghahanda ng tanghalian. Kung may kailangan, tawagin niyo lang ako. Your Majesty, ang daming magagandang gamit dito sa bahay ni Xiaoyang. Sana madala natin lahat sa palasyo. Pero sa kalagayan natin ngayon, huwag nang asahang makuha pa yan. Ang hirap na ngang iligtas ang sarili. Your Majesty, paano kaya? Baka pwede nyo na lang pakasalan si Xiaoyang. Kung ganun, pati siya, mapasa sa inyo na. Kasama na rin ang mga gamit na ito. Ano raw? Pasensya na, Your Majesty. Napabiro lang ako, huwag po kayong magalit. Nakakalimot talaga ako minsan. Si Xiaoyang ay rebelde. Hindi pwede mapasok sa palasyo si Your Majesty.
Kaya pala galit si Your Majesty. Tama nga ang sinabi mo. Pagbalik ko ng kalsada, aanunsyo kong si Xiaoyang ang naging bayani ko. Unang ipapaalam sa lahat at saka ko ipag-aasawa ang sarili ko sa kanya. Para matulungan ako sa paghahari, lahat ng ito ay magiging maayos. Simula ngayon, kailangan nating magpakumbaba. Dapat maging mabuti ang samahan natin kay Xiaoyang. Paluwagin natin ang tiwala niya sa atin, pati na rin ang kusa niyang maglingkod sa akin. Tunay ngang matalino si Your Majesty. Ano ang dapat natin gawin ngayon? Hindi ba ginawa tayong katulong? Gawin na lang natin ang papel natin. Maging magalang at masipag. Sumunod sa lahat ng gusto niya. Alamin muna natin ang lahat tungkol sa kanya. Kapag sigurado na, saka na tayo gagalaw. Salubungin natin si boss sa may pintuan. Maligayang pagbabalik, sir. Hindi ba ito ang maid uniform na disenyo ko lang? Bakit sinusot nila ngayon? Akala ko magandang bata lang si Ji Mengru. Pero sobrang ganda pala niya. Wala akong maraming seremonya. Hindi na kailangan ang sobrang galang next time. Dati, suplada sa kanyang si Xiaoru. Ngayon, sobrang bait na niya. Medyo naninibago ako. Sir, may espiya na pumasok sa bayan at lumusot sa armory. Nasukol namin siya sa akto at gusto ka daw niyang makausap. Sige, pupunta na ako agad. Ginoo, kami ang inyong mga personal na alalay. San man kayo pumunta, sasama kami. Personal? Paano mo nga ba gagawin yung pagiging personal niyan? Ano bang pinagsasabi mo dyan, Diffie? Dahil gusto niyong sumama. Ngayong araw ipapakita ko sa inyo ang mundo. Tingnan niyo ang aming arsenal dito sa Kangshan County. Astig yan. Sakto, may tsansa akong alamin ang lihim ni Xiaoyang. Tignan natin kung ano ang tinatago niya sa bodega nito. Ikaw ba ang gobernador dito sa Kangshan County? Ako si Xiaoyang. Bakit? Kilala mo ba ako? Release mo ako agad. Tagapamilya ako ng Wang mula sa lungsod ng Langya. Pag ginalit mo ang Wang family, maniwala ka man o hindi, bukas matutanggal ka na bilang gobernador dito. Tapos ipakukulong ka at pakakainin ng pagkain sa kulungan. Kahit anong angkan ka pa, Wang Ozu ba yan? Kahit si Emperatrice pa ang pumunta sa Kangshan namin, kailangan pa rin sumunod sa akin. Sobrang mayabang mo. Alam mo ba kung gaano kataas ang Wang family sa dakian? Kahit ikaw lang mawala bilang gobernador, o kaya burahin ang Kangshan County nyo. Isang salita lang yan ng Wang family. Enric Wang, mas mabuting pakawalan mo kami agad. Ibigay mo lahat ng kayamanan ng county sa Wang family. Baka sakaling hayaan ka naming mabuhay. Ibigay ang kayamanan? Pabayaan akong mabuhay? Lahat ba ng Wang family kasing tanga mo? Ang tagal nyo nang nagmamatsyag sa bayan. Hindi nyo pa rin alam na maghihimagsik na ako. Magre-rebelde na ako. Bakit ko pa papakialaman ang Wang family? Hahaha, ikaw lang na maliit na gobernador, magre-rebelde ka? Sinasabi ko, mas mabuti pang pakawalan mo kami. Kung hindi, hindi ka palalampasin ng Wang family. Mga tauhan, dakpin ang dalawang walang modo na iyan. Gusto ko talagang makita. Anong magagawa ng Wang family sa akin? Makinig ka, ang Kangshan ninyo, napapaligiran na ng 50,000 Golden Armor Army. Kung gusto niyong mabuhay, lumuhod na lang kayo sa harap ko at humingi ng tawad. Baka pakiusapan ko pa si General Wang. Napatawarin ang mga buhay niyo. Kahit nanalo noon si Xiaoyang. Isa lang yon, 10,000 Golden Armor Army lang. Pero ngayon, buong 50,000 Golden Armor Army na ito. Kaya pa ba ni Xiaoyang? Ipapakita ko sa inyo ngayon kung paano talaga. Ipamahagi lahat ng gamit mula sa bodega. Gino, ang bakal na to, sandata rin pala. Parang mas mabigat pa kaysa compound bow. Gino, alin ba mas malakas, ito o compound bow? Alin dito ang mas malakas? Baril ang tawag dito, hindi bakal na tipak. Para sa lakas laban sa compound bow, mas mabilis baril sa labas ng 7 hakbang. Sa loob ng 7 hakbang, mas mabilis at mas tumpak pa ang baril. Ayos na ang monitoring, Ginoo. Bakit may sundalo ng Golden Armor Army sa kahon na to? Mahika ba ito? Tawag dito, monitoring. Makikita agad bawat galaw ng kalaban. Walang lusot sa paningin ko ang kilos nila. Parang iyan na yung sinasabi nilang clairvoyance. At parang super hearing din yan, di ba? Ganon na nga. Hindi pa naglalaban, alam mo na agad galaw ng kalaban. Buti hindi ako ang kalaban niya. Wang He, kilala mo siya? Siya ang pinuno ng Golden Armor Army, si Wang He. Direktang anak ng Wang family. Isa rin siyang top 9 expert. Buong Golden Armor Army sumunod sa kanya. Siya ang namuno noon sa Golden Armor Army, na tinalo ang Imperial Guards ng Emperatrice. Ang hina pala ng Imperial Guards ng Emperatrice. Akyat tayo ng Tor. Hindi pa ako nakontento sa 10,000 Golden Armor Army kahapon. Ewan ko lang kung mas matibay ang 50,000 ngayon. Maaaring mas matibay sila. Your Majesty, kahit may mga kakaibang sandata si Lord Xiao, ang kalaban ay buong 50,000 Golden Armor Army. Sobrang mayabang naman siya. Baka dapat magtago muna kayo. Hindi na kailangan. Tingnan muna natin. Medyo mayabang siya, pero lagi siyang may sorpresa.
Ito ang walang takot na Kangshan County. Dito nga iyon, Commander. Ang Kangshan ay mahirap pasukin at depensahan. Madaling ipagtanggol, mahirap lusubin. Mas mabuting mag-ingat tayo. Maliit lang itong county na to. Sa bulok na bayan na ito, wala silang maayos na armas. Paano nila babantayan ang lugar na to? At kahapon pa naglaban na sila sa 1-0. 0-0. Golden Armor Army to the death. Kahit na ipanalo nila, pagod na sila, wala na silang lakas. Makinig sa utos ko, kung sino ang makakabasag ng pinto ng bayan, makakatanggap ng 1,000 gold at titulong commander. Ipaabot ang utos. Ang ating 2,000 sundalo, walang gagalaw hanggat wala kong utos. Walang gagalaw, boss, pag naghintay pa tayo. Baka mauna sa iba at hindi tayo makakuha ng gantimpala. Nga, mamimiss natin ang military merits. Tunay ng duwag ang tropa ni Kinfei. Basura mula sa laylayan. Kahit saan, basura pa rin. Okay lang, di sila makikialam. Ang gantimpala, atin lang lahat. Hahaha, dahan-dahan lang kayo. Huwag agad barilin. Baka matakot agad yung kalaban. Mukhang gusto na namang gumamit ng pain plan nitong gobernador. Pero ngayon, 50,000 Golden Armor Army na ang kalaban. Kakayanin pa ba ang taktika niya? Konti lang sila. Akalain nilang kayang depensahan ang bayan sa harap ng Golden Armor Army ko. Nakakatawa. Lusob. Anong klaseng mahikayan? Atras, lahat. Umatras agad. Bagsak ang ilang Golden Armor Army natin. Tinalo ang Elite Force natin. Kaya pala natalo nila ang 1-0, 0-0 ni Liu Cheng. May kakaiba talaga. Tite, puro kakaibang sandata lang yan. Akala mo kaya nilang talunin ang elites ko? Shield units, sa unahan, archers, umabante. Panain ang lahat ng may kakaibang sandata. Ginoo, ito ang shield unit ng Golden Armor Army. Yung mga kalasag nila, espesyal na gawa. Di nabubutas ng ordinaryong armas. Paano na ito? Ginoo, kung wala ng ibang paraan, deploy na natin ang tanke. Pang open area ang tank. Sayang kung dito lang sa gate gagamitin. Hindi bagay gamitin dito. Kung wala kang ginagawa, imasahe mo na balikat ko. Tagal nating nakatayo dito. Sumasakit na balikat ko. Urgent na ang sitwasyon. Relax pa rin siya, parang walang problema. Ganyan kalma si boss. Baka may tinatagong lihim na sandata pa. May naimbento akong bago. Tinawag ko itong rocket launcher. Isang putok lang, guguho sila agad. Parang pulbos na agad sila. Boss, nandyan na sila. Abot na ng range. Lulusubin na ba natin sila? Atensyon lahat. Palitan ng machine gun. Gamitin ang rocket launcher. Ikaw, inutil na gobernador, huwag ka nang magsayang ng oras. Kahit ulanin mo pa kami ng mga pana, walang makakasira sa shield unit namin. Ganun ba? Tamang-tama. Rocket din naman ang tawag dyan. Guys, tirahin natin ng rocket ang Golden Armor Army sa labas ng bayan, pampagana. Hindi ko inasahan na ang maliit na opisyal ng county na ito ay nakalikha ng napakatakot na sandata. Hindi pwede, kailangan kong alamin ang tungkol sa mga sandatang ito. Uy, Gino, ang rocket launcher na ito sobrang lakas. Gusto ko ring sumubok. Turuan mo naman ako. Uy, wag mong iling, Dashuang, halika at turuan mo siyang gamitin. Wow, pumayag agad siya. Commander, kalaban, masadong kakaiba ang mga sandata. Huwag makipagsabayan, mas mabuting umatras muna. Alamin muna natin ang kanilang mga sandata. Saka magplano muli. Ang dami nang namatay tapos sasabihin mong umatras. Nilalason mo ang moral ng tropa. Sige pa, magsalita ka ulit. Papatayin kita. Mga kapatid, malakas nga ang mga lihim na sandata nila. Pero siguradong hindi magtatagal. Habang may tiempo, sugod sa lungsod. Sorpresahin natin sila. Pagkatapos sakupin ang lungsod. Ang ginto, pilak, pagkain at babae sa Kangshan County. Lahat sa inyo na. Ang unang papasok, makakatanggap ng 100 tael ng ginto. Promotion ng 3 posisyon. Yung lihim na sandata sobrang lakas. Kung sumugod tayo, parang kamatayan na. Madali mo lang sabihin, kung totoong lalaban, baka hindi pa tayo makarating sa gate, patay na. Ginagawa tayong sakripisyo. Isang grupo ng walang silbi, nasaan ang elite tropa. Lumikod sa gilid, umakyat sa pader at bubong. Kunin lahat ng sandata nila, walang patawad sa basura na yan. Sabi niya, silipin natin yung mga anino doon. Ang mga iyon kahina-hinala. Sila ang elite, pinakamahalagang tropa ng Jinjaya Army. Lahat mahusay sa laban, eksperto sa mabilis galaw at pagpatay. Di inasahan na pati sila ay sumali na. Ginoo, malakas ang rocket launcher. Pero sobrang bilis nila, halos imposible tamaan. Pag umakyat sila sa pader, sobrang delikado. Ginoo, mag-utos ka ng bumaril. Kung maghintay pa tayo, huli na. Hahaha, alam kong paubos na ang sandata niya. Mga walang kwentang tao na dapat mamatay. Pag nasakop ko ang lungsod, tiyak na gagawin kitang biyag at masaktan. Tropa, atakihin ang lungsod. Lahat ilagay ang sandata, humiga. Takpan ang mga tainga. Ngayon gusto niyong sumuko. Huli na, tirahin sila. Pag nanalo kami, hindi kayo makamatay kahit gusto niyo. Yeah. Sayang si Wang He, hindi siya kasama sa pagsabog. Ang tunay na lalaki, di lumilingon sa pagsabog. Ate, okay ka lang ba? Tingnan mo, isang tira lang sa baba ng lungsod. Ang lakas nito, parang kayang durugin ang palasyo. Hindi pwede. Dapat maging mag-asawa kami. Iko-connecta ko siya sa akin.
Kahit gusto niya ang trono, pwede ko rin ibigay. Impossible. Paano posible yan? Umatras? Umatras? Bilis umatras. Boss, buti na lang di mo kami pinasugod. Kung hindi, patay rin kami. Kinfi, dalhin ang tao mo, sumugod. Protektahan ang Jinjaya Army habang umaatras. Commander, hindi pwede. Ang tropa ko pang suporta lang. Hindi kami sanay sa siege. Kung sumugod kami, siguradong kamatayan. Kahit kamatayan, ngayon ang panahon for kayong basura maglingkod. Kung tutol kayo sa utos ko, maniwala kayo, puputulin ko ang ulo nyo. Tama, tama, tama. Ang grupong ito, kumakain lang ng budget sa army. Dapat lang sila magsakripisyo para sa amin. Yung mga kapatid ko, halos patay na lahat. Bakit sila safe sa likod? Loyal ako sa Wang family at Jinjaya Army. Di ko inasahan na ito ang kapalit. Sige, kung ganyan kayo, huwag niyo akong sisihin kung maging traitor ako. Okay, tinanggap ko ang utos. Mga kapatid, sumunod sa akin. Nan, pagbalik natin, ibibintang lahat ng pagkatalo kay Kinfei. Boss, totoo ba, susugod tayo sa kamatayan? Ang sandata sa gate, sobrang nakakatakot. Hindi para mamatay. Pupunta tayo para sumuko. Pag sumuko tayo, tatanggapin ba tayo ng county official? Paano kung patayin niya tayong lahat? Sa ganitong sitwasyon, tumaya na lang tayo. Sir, di ba sabi mo gusto mo ng bihag ngayon, para dagdag lakas paggawa sa county? Bakit walang natirang buhay? Grabe ang C4, sobrang lakas. Pati tao naging abo na. Paano pa magdadagdag ng lakas paggawa? Luging-lugi. Sir, tingnan mo. May isa pang grupo. Wala silang dala na sandata. Mukhang hindi sila sumasugod. Parang gustong sumama dito. Regalong lakas paggawa ito. Sa wakas may tutulong na sa atin. Lahat lumuhod, makinig. Sir County Official, kami, Jinjaya Army, ayaw nang maabuso ng Wang family. Kaya dumating kami para sumuko. Nagpapakumbaba na tanggapin mo kami. Handa kaming maglingkod sa iyo. Umakyat ka lang mag-isa sa bubong. Ang iba maghintay sa baba ng lungsod. Sino mang sumubok gumalaw? Papatayin agad. Sir, seryoso ka ba tatanggapin sila? Mga Jinjaya Army lahat yan. Di ka ba natatakot kung fake ang pagsuko nila? Baka may pandaraya. Walang problema. Marami akong paraan para sila sumunod. Sir, maawa ka naman. Bigyan kami ng pagkakataon mabuhay. Hindi kami magtataksil. Huwag magmadali magpakita ng loyalty. Ay kabit ang bagay na yan sa malaking bato. Hindi ako nagtitiwala sa inyo. Kung gusto niyong sumuko, lahat dapat magdala nito. Buti na lang, ako at Lingshu ang legal na pumasok dito. May kontrata kami sa trabaho. Kung hindi, baka putol lig namin. Grabe, nakakatakot. Dapat sumunod na lang palagi. Hindi natin dapat galitin si Xiao. Sir, may choice ba kami? Pwede rin hindi dalhin. Bibigyan ko kayo ng magandang libingan. Para matahimik na lang. Okay, pumapayag ako. Pumapayag din ang mga kapatid ko. Kayo ay nasa pamilya Wang. Sa Jinjaya Army, parang isinusubo lang kayo sa kamatayan. Sumama kayo sa akin. Hindi ko kayo kailanman ituturing na aso. Basta magtrabaho kayo ng maayos. Magpakitang gilas at magsilbi. Siguradong busog at masarap ang kakainin nyo. Hindi nyo na kailangang magdusa pa. Kapag sapat na ang nagawa nyo, ako mismo ang magtatanggal ng kwelyo nyo. Ibabalik ko ang kalayaan nyo. Sa Jinjaya Army, may ganitong turing ba sa atin? Kung talagang ang gaya ng sabi ni Xiaoda, hindi na kailangan pang maging parang disposable lang. Suot itong kwelyo, ano ba yun? Ginoo, mabubusog po ba kami? Sa bayan ng Kangshan, sapat ang bigas at tinapay. At bawat kain may karne. Ginoo, gusto kong sumama. Pati ako, gusto ko ring maglingkod sa inyo. Narinig nyo, may karne. Araw-araw may karne sa lahat ng kain. Narinig nyo, totoo ito. Totoo ang sinabi ni Ginoo. Ngayong sumama na kayo sa amin. Kabilang na kayo sa grupo. Pag nasuot ni Dashu ang angkwelyo, dalhin sila sa pinakamagandang kainan sa lungsod. Sagutin ko na ang best food at drink. Sige Ginoo, siguradong sasaya mga kasama. Tara, kakain na tayo ng karne. Hindi kami ginawang alipin. Sumama kayong lahat sa akin. Ginoo ang taya. Sa pinakamagandang kainan tayo. Salamat po Ginoo. Kami tapat maglilingkod. Walang ibang balak si Ginoo. Akala ko mahirap pasukuin ang grupong ito. Hindi ko inaasahan pagkain lang pala katapat. Kilala ko si Kinfi. Top master siya, ika-siyam na antas. Pero dahil siya ay karaniwang tao lang, lagi siyang naaapi sa pamilya Wang. Ilang beses ko na siyang kinontak, hindi ko siya nakuha. Hindi ko akalaing, napadali lang siyang sumunod kay Xiao Xianling. Ikaw, magpaiwan ka, may tatanong ako. Ano pong utos, Ginoo? Hahayaan ko ang lahat para kay Ginoo. Bukas atakihin ko ang lungsod ng Langya. Vice Commander ka dati ng Jinjaya Army. Kilalang kilala mo ang depensa ng Langya City. Ano ang masasabi mo? Ginoo, hindi dapat ang pamilya Wang ay makapangyarihan. Hindi sila dapat kalabanin. Anong ibig sabihin, susunod ka pa rin sa Wang? Hindi po ako maglalakas ng loob. Tapat talaga ako. Sumusunod kay Ginoo.
Pero ang pamilya Wang may hawak sa buong negosyo ng Dakin. At malapit sila sa war god ng Dakin. Pag ginalaw natin sila, tiyak na babalikan tayo. At saka Ginoo, bilang hepe ng Kangshan, kung basta sumugod ka sa lugar ng Wang, baka kasihan ka ng korte, lagot ka pa. Huwag kang mag-alala tungkol dyan, dahil nagdeklara na ako ng rebelyon. Maghihimagsik tayo. Teka lang Ginoo. Wala namang galit ang Wang sa iyo. Bakit nila guguluhin ka? Nga. Bakit naman sila makikialam sa akin? Ginoo. Siguro gusto rin talaga mag-alsa ng Wang. Baka natatakot sila maunahan nyo, kaya mabilis silang gumalaw, kaya sila nauna, para malimitahan kayo. Nagpadala sila ng Jinjaya Army para tapusin tayo agad. Di dapat maghinala siya. Ako ay isang reyna, dapat ko ring sabihin sa kanya bandang huli. Pero pag ako ang magsabi at yung siya mismo ang makaalam, iba na yun. Tama nga ang sinasabi mo madam. Ayon nga, mukhang tama nga, sabi mo. Masamang iwan ang pamilya Wang. Pinakamainam ay tapusin na sila agad. Ginoo kung totoong susugurin mo ang lungsod ng Langya. Bukas na ang pinakamagandang oras. Bukas kasi kasal ang panganay ng Wang. Feast para sa lahat. Libre inom ng alak. Buong lungsod ay nagdiriwang. Labas-pasok ang mga bantay. Di ko in-expect. Bukas pala ang perfect date pa. Sakto, pupunta rin ako sa Langya City. Makikijoin ako sa kasal ng Wang. At magdadala ako ng nakabibiglang regalo. Sa tuwing may okasyon ang Wang, lahat pinipilit maglagay ng pulang tela. Kahit sobrang hirap wala ng pambili ng bigas. Saan pa kukuha ng pambili ng tela? Parang pinipilit ang mga tao. Bukas lahat lalabas para sumalubong. Welcome party ng groom. Tatayo ng 2 oras. Bawal mas mababa doon. Wala nang magagawa. Gagamitin na lang ang nilagyan ng dugo. Para lang may maipasa na paningin. Layuan niyo ako, mga hampas lupa. Gusto niyo ng gulo? Walang takot ang pamilya Wang. Tayong mga ordinaryong tao, paano na tayo? Ano pa nga ba magagawa? Dito sa Langya City, ang Wang ang batas. Wala tayong magawa kundi tanggapin. Ahahaha. Umalis kayo, huwag kayong humarang. Mga kasama, siya ang anak ng Duke ng North. Napakataas ng ranggo. Magandang lalaki ang batang Duke. Tunay na pambihira. Diretsahan ko na sasabihin. Ang Empress walang balita na sa Jera. Baka patay na nga siya. Magulo na ang palasyo. Kailangan ng bagong pinuno. Ano masabi niyo sa aking ama, ang Duke ng North? Ang Duke ng North kapatid ng dating Emperor. May kontrol siya sa buong hukbo. Siyang tunay na war god. Pag nagtagumpay kayong sumama sa kanya. Aba. Siguradong abutin niyo ang tagumpay. Ipagpapatayan namin ang aming katapatan sa Duke. Handa kaming suportahan siya sa pagtrono. Tumayo na kayong lahat. Hahaha. Ang gulo-gulo, hindi ito ayos. Bakit may balita na ba sa Empress? Master, ang Empress ay nasa Kangshan. May mga expert siya para trap tayo. Si Qin Fei nag-trador sa atin. Talo tayo, 30,000 Jinjaya Army tapos lahat. Sinira nila ang ating 30,000 Jinjaya Army. Hindi ko sila patatawarin. Master, nakita ko ang Empress. Nagtatago siya sa Kangshan. May mga misteryosong sundalo at Grandmaster doon. Ang plano natin, kung makabalik ang Empress buhay, wala na ang trono ng tatay ko. Hindi siya pwedeng makauwi ng buhay. Aling Empress, malinaw na rebelding natira lang siya. Pupunta ako sa Emperor at ipapaalam. Pabakunahan niya ng 100,000 hukbo para tapusin sila. Wawasakin dapat ang Kangshan. Talino talaga ni pinakaanak. Walang kawala ang rebelding yan. Ang Empress, napakawalang kwenta. Ni kalsada, hindi ayos. Tignan mo, sirang-sira. Bawat hakbang, may lubak. Pag nagtagumpay akong mag-alsa, gagawin kong sementado lahat. Ginoo, malapit na tayo sa Langya City. Ano yan? Parang hindi kabayo ang humihila. Walang kabayo na nakakabit sa harap. Baka sundalo ng mga dayo yan. Tara na, takbo tayo. Ginoo, bukas pa ang gates ng Langya City. Ganito kagandang pagkakataon. Handa akong pangunahan ang atake. Ako mauuna sa loob ng lungsod. Hindi na, sumunod na lang kayo sa utos ko. Itigil ang lahat ng sasakyan. Lahat bumaba ng sasakyan. May ganitong pagkakataon, ba't hindi attack agad? Ang hina ng pag-command. Nagmamalaki pang magrebelde. Baka di pa makaabot ng gate ng kapital. Ginoo, sa labanan ng 2 hukbo, di iwasan ang mga masasaktan o mamamatay. Buo ang loob naming magsilbi bilang advanced troop. Huwag mo na ituloy, alam kong gusto mong magningning. Dahil sumali kayo sa Kangshan, responsibilidad ko kayo. Kung susugod lang tayo basta-basta, siguradong maraming mawawala. Sapat na, Ginoo. Alam ko na ang loyalty mo, pero paano kung zero casualty ang mangyari? Zero casualty, imposible yan. Qin Fei, nagbago na ang panahon. Kung sumali kayo sa Kangshan, iba na diskarte ng labanan. Ganito, sa laban na ito, manood ka muna sa likod kasama ang flying teachers mo. Boss, parang hindi pa rin 100 tiwala si Xiaoda. Tumigil ka, pinag-iingat lang tayo ni Xiaoda sa kaligtasan natin. Para mag-ingat tayo, kung yun ang utos, manonood muna tayo. Tingnan lang muna natin, pero sabihin sa lahat, handa lagi sa laban, handang sumuporta anuman mangyari. Opo boss. Tank group, makinig. Isang unit lumapit, dumikit, magpaputok para marinig nyo.